And ano ba, kay Shai? Kay Andre. Balik lang. Tingnan ko. Sige, ituloy mo lang. na po. Thank you, Shai. Dara, patingnan nga si Rod sa camera. Okay na ba, Bes? Parang nakakakilig na ba? Thank you. Pwede mo kumindat sa live ko. Para malaman naman niya kinikidat ako siya. Tingnan mo, Rod. Ayan, okay, AP. Thank you. Thank you, Shai. Thank you, AP. Thank you, Nico. Wait lang. Yung gel, Ayan, Ben. meron po ulit. Ano po, double time. Patapos na. Ay, AP, paano nga nito, AP?
Mute. Narito na ang mga balita sa loob at labas ng ating pamantasan. Mga balitang may connect sa bawat scholar ng CMU. University Student Council filing of candidacy, opisyal nang binuksan. Batang Malabueño nag-uwi ng 7 gold medal sa palarong pambansa 2025. Pelikulang Sorbetes ng CMU students, finalist sa FDCP Films for Peace 2025. Aklat Foundation naglunsad ng scholarship. Athletic Society nagsagawa ng life-saving skills seminar katuwang ang NDRRMC. Barangay Potrero SK nagsagawa ng anti-drug seminar at skill camp. At mga kakandidato sa USC elections, makakapanayam live ng Scholar Connect. Narito na ang Scholar Connect! Balitang Scholar, Para sa mga scholar, ito ang Scholar Connect! magandang araw Malabon! Magandang araw CMU! Kami ang inyong lingkod na kapagbalita sa araw na ito. Ako si Roderick Ballesteros. At ako naman si Divina Florence, magbabahagi ng mga maasahang balita na tiyak na kokonekta sa inyo. Para sa mga balitang pangpamantasan. Filing of candidacy para sa mga tatakbo sa University Student Council para sa academic year 2025 to 2026 binuksan na. Kabilang sa mga posisyong binuksan ng President, Vice President for Internal and External Affairs, Executive Secretary, Treasurer, Auditor at Chairmans mula sa bawat kolehiyo. Ilan sa mga pangunahing kwalifikasyon para sa mga tatakbo ay ang pagiging bona fide CMU students na may temang na may hindi bababa sa isang semestreng residency, pagkakaroon ng G1 na hindi bababa sa 2.50 at walang anumang mabigat na disciplinary record. Ang mga kandidatong mahahalal ay may tungkuling magsilbi, magrepresenta at maging boses sa mga kapwa estudyante ng pamantasan. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng CMU University Student Council. CMU Coral matagumpay na idinaos ang kanilang music theory lesson para sa mga new members.
Pinangunahan ni Conductor Brian Lister Susta ang talakayan at pagsasanay sa mga bagong member ng CMU Coral. Ito ay para matulungan ang mga bagong miyembro na matutuhan ang tamang pagbasa ng music notes at maunawaan ng mas malalim ang kahulugan ng mga piyesang kinakanta nila. Layon din ito na ma-improve pa ang kakayahan ng mga new members ng CMU Coral sa pamagitan ng isinagawang practical exercises na magagamit din nila sa hinaharap. Audition para sa bagong dance group ng CMU Cultural Performing Arts pinuksan na. Gaganapin ang audition ng Prime Motion Limitless sa CMU Dance Hall/Gym ngayong September 23 alas 5 ng hapon. Ang grupo ay eksklusibo sa mga lalaking estudyante ng pamantasan na may talento at hilig sa pagsasayaw. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Prime Motion CMU Cultural and Performing Arts. CMU students tinuruan ng life-saving skills sa tulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni John Mark Kumawas. Isinagawa ang seminar patungkol sa basic life support and first aid sa pangunguna ng student organization na Athletic Society, katuwang ang NDRRMC noong August 22. Dumalo sa programa ang mga student leaders at mga atleta ng ating pamantasan upang matutuhan ang tamang pagresponde sa mga biglaang insidente tulad ng atake sa puso, pagkahimatay at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong. Layunin din ng aktibidad na ihanda ang mga kabataan, palakasin ang pagtutulungan at masigurong may sapat na kaalaman ang komunidad sa panahon ng mga sakuna. Ako si John Mark Kumawas ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Santo Niño Youth Council nagsagawa ng Sinihayag 2025 para sa mga kabataan ng Barangay Concepcion noong August 23. Inilunsad ng film screening event na naglalayong itaguyod ang pantay na pagtingin sa lahat, anuman ang kasarian at pagkakakilanlan. Itinampok sa programa ang Taralaya Series, isang koleksyon ng maikling pelikula na tumatalakay sa mga isyong may kinalaman sa paglaban sa diskriminasyon at pagkakapantay-pantay. Sa pagtatapos ng aktibidad, nanumpa ang mga kabataang dumalo na susuportahan nila ang bawat individual sa kanilang komunidad bilang hakbang sa maayos at ligtas na lipunan. Sangguniang Kabataan ng Barangay Tanyong nagsagawa ng Second Assembly ng Katipunan ng Kabataan o KK at First Gawad, Parangal. Matagumpay na ginanap ang assembly sa pangunguna ni SK Chairman Honorable Harvey Ligaspi at SK Secretary Honorable Justin Manalaysay noong August 21. Dumalo rin bilang panauhing pandangal sina Malabon City Mayor Jeannie N. Sandoval, Youth Development Officer Ivy de la Cruz, DILG Malabon Field Office Administrator Eden Reyes at Barangay Tanyong Chairman Alma Buenaventura. Iprenesenta ng SK Tanyong ang kanilang mga naging proyekto at plano sa hinaharap, kabilang ang mga Comprehensive Barangay Youth Development Plan na layong tugunan ang mga pangunahing pangangailangan at seguridad ng kabataang Tanyong. Pagkatapos ng assembly, isinagawa ang kauna-unahang gawad parangal para sa mga kabataang nagpamalas ng galing, talento at nagsilbing role model sa mga kabataan. Manatili lamang konektado sa ating programa para sa mga susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong himpilan na naghahatid ng mga maasahang balita para sa mga scholar. Scholar Connect!
Narito na muli ang konektadong himpilan. Maghahatid ng mga balitang maaasahan. Balitang Scholar para sa mga Scholar. Scholar Connect! Time check. Ang oras natin ngayon ay 5:09 ng hapon. Para muli sa balitang pangpamantasan. College of Criminal Justice Education nagsagawa ng pinning at cupping ceremony nitong August 20 sa CMU grounds. Kasama ang kanilang mga magulang, tinanggap ng mga estudyante ang kanilang mga pin at cup na sumisimbolo sa pagsisimula ng kanilang on-the-job training bilang paghahanda sa kanilang careers sa hinaharap. Ang mga makabuluhang seremonya sa pagkabit ng mga pin ay bunga ng kanilang dedikasyon, pagsisikap at pagtupad sa kanilang mga pangako at pangarap bilang criminology student. Ito rin ay isang pagtanggap ng responsibilidad sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng katarungan, etika at serbisyo publiko. Episode 2 ng CMU Anong Connect Podcast na tumalakay sa kahalagahan ng wikang pambansa, umani ng libo-libong views. Anong love language mo? Filipino po. Ang naging pamagat ng podcast na ipinalabas noong August 27. Bilang pagdiriwang sa buwan ng wika, tinalakay sa ikalawang episode ng podcast ang tamang paggamit, istruktura at gramatika ng ating wikang Filipino. Naging panauhin sa episode ang ilang estudyante mula sa journalism, political science at social work na nagbahagi ng kani-kanilang opinyon patungkol sa wika. Kabilang din sa mga naging panauhin si Dr. Jose Pablo, faculty mula sa College of Arts and Sciences na nagbigay din sa kahalagahan ng wikang Pilipino, pati na rin ang kasalukuyang estado nito. Ang episode na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagmamahal sa wikang Filipino ay hindi lamang nasusukat sa pagsasalita, kundi sa pinagmulan, pag-unawa at pagpapayaman sa kinabukasan nito. Mapapanood na ang full episode sa official Facebook page ng CMU iConnect. Pelikulang Sorbetes na gawa ng CMU students alumni pasok sa top 5 finalists sa Film for Peace 2025. Nasungkit ng pelikula ang pangalawang pwesto sa official final list ng Films for Peace 2025 na inorganisa ng Film Development Council of the Philippines. Ang pelikula ay tungkol sa dalawang magkapatid na may sariling paraan upang makayanan ng problema matapos makaranas ng traumatic event gaya ng pagkain ng ice cream. Sa direksyon nito ni Jenny C. Hilbuena mula sa batch 2025 kasama ang kanyang assistant director na si Carlo Jeronimo, 4th year student mula sa Bachelor of Science in Information Technology. Kasama rin sa kanilang production team ang ilang estudyante mula sa College of Business Administration at isa pang alumni mula sa batch 2024. Nagkamit na rin ang Second Best Student Film Award ng kanilang entry na A Delivery Rider sa nakaraang taon na 50th Metro Manila Film Festival. Mapapanood ng libre ang pelikula sa September 13 to 14 sa SM North EDSA at sa FDCP Cinematic Centers sa Negros, Nabunturan, Iloilo at Davao. Alay sa kinabukasan, lakas at talino o Aklat Foundation Incorporated mamamahagi ng college scholarship para sa mga kabataang Malabueño. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Angelo Di Guzman. Prioridad ng scholarship ang mga residente ng Malabon na nag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Katuwang si Konsehala Nadia Marie Vicencio, layo ng programa na magbigay ng oportunidad para sa mga kwalipikadong kabataan ng Malabon na nangangailangan ng tulong sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Maliban sa tulong pinansyal, makakatanggap din ang mga mapagpiling scholar ng mga gamit sa pag-aaral, mentorship at guidance at values formation seminars na tutulong sa kanilang personal na pag-unlad. Para sa mga nais mag-apply sa programa, makipag-ugnayan lamang sa Program Director ng Aklat Foundation na si Arnold Dominic Vicencio. Magkakaroon ito ng pre-qualifying examination mula September 1 hanggang October 31, 2025.
Ako si Angelo de Guzman ng Scholar Connect. Naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Malabon LGU nagdaos ng Family Planning Caravan para sa selebrasyon ng Family Planning Month noong August 20 sa Fisher Mall Malabon Activities Center. Sa pangunguna ng City Health Department, katuwang ang Commission on Population and Development at EKT Philippines, layunin ng programang ito na palawakin ang kaalaman at access ng mga residente sa family planning services. Dinalahan ito ng 124 peace beneficiaries mula sa Barangay Longos. Karamihan sa mga dumalo ay kababaihang edad 15 hanggang 49, habang hinikayat din ang mga kalalakihan na aktibong makilahok. Pinangunahan ng programa ni na Dr. Bernadette Bordador, OIC ng City Health Office, Monina Cruz, isang Family Planning Coordinator, at Dr. Maria Nieves Elizabeth Cruz, Family Planning Medical Coordinator. Ilan sa mga tinalakay sa programa ang adolescent pregnancy, self-care at mga family planning commodities na makukuha sa mga health centers. Inanunsyo rin ang libreng bilateral tubal ligation at no scalpel vasectomy na isasagawa sa September 26 sa Barangay Katmuan. Maaaring dumulog ang mga residente sa mga health centers para sa karagdagang impormasyon at serbisyong medikal. 12 anyos na atleta mula sa Malabon nagkamit ng 7 gintong medalya sa Palarong Pambansa 2025. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Hazel Anuson. Nagtagumpay si Sofia Rose Gara sa katatapos lamang na Palarong Pambansa 2025, kung saan nakapagtala siya ng perfect 7 out of 7 performance matapos masungkit ang 7 gintong medalya sa iba't ibang swimming events. Ipinanalo rin niya ang 2 national age group records sa Philippine Aquatics Incorporated National Tryouts. Kinilala si Gara bilang isang rising star ng Philippine swimming at nagsisilbing inspirasyon ngayon sa mga kabataang Pilipino na nagnanais makilala sa larangan ng sports. Ako si Hazel Yuso ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Manatili lamang konektado sa ating programa para sa mga susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong himpilan na naghahatid ng mga maasahang balita para sa mga scholar. Scholar Connect! Hoy, nandyan na! Sino darating? Bilisan nyo! Ayan na! Malapit na ang Season 2 ng CMU Ano Connect Podcast! Abangan! Narito na muli ang konektadong himpilan. Mga balitang maaasahan. Balitang scholar para sa mga scholar. Scholar Connect! Time check. Ang oras natin ngayon ay 5:17 ng hapon. Para sa mga balitang pangpamantasan. CMU lumagda ng partnership sa 2 academic institution sa Malabon. Opisyal na ang partnership ng pamantasan sa SME Child Development Center Incorporated at Philippine Malabon Cultural Institute o PMCI. Nilagdaan ang kasunduan noong August 30 na naglalayong palakasin pa ang academic development initiatives ng ating universidad. Ang PMCI at SME Development Center Incorporated ay mga private schools sa lungsod ng Malabon. Para muli sa balitang panglungsod. Malabon City Health Department nagsagawa ng mass blood donation katuwang ang Valenzuela Medical Center.
Ginanap ang naturang aktibidad sa Potrero Multipurpose Hall nitong August 28. Nakalikom ang City Health Department ng 24 bags na dugo mula sa donor. Ito ay direktang makatutulong sa mga nangangailangan ng dugo, kabilang ang mga pasyenteng sumailalim sa chemotherapy, major operations at biktima ng aksidente. Isinasagawa ng Malabon LGU ang ganitong programa kada buwan upang masigurong may sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Ang susunod na blood donation activity ay gaganapin sa September 30, 2025. SK ng Barangay Potrero nagsagawa ng seminar at skill camp bilang pagdiriwang sa Linggo ng Kabataan. Isinagawa ang naturang seminar noong August 25, katuwang ang Potrero United Youth Organization. Layunin ng anti-drug seminar na palalimin ng kaalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa masamang epekto ng paggamit ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na gamot. Sinundan nito ng skill camp na may temang kampyon, paglikha, paglago at pagsibol ng galing, kung saan ipinamalas ng mga kabataang Potrero ang kanilang galing sa sports, pagsayaw, teknolohiya at pagtuturo sa mga bata. Dinaluhan din ng mga miyembro ng student organization ng BA in Journalism na kapisanan ng kabataang periodista ang ligtas buhay training na nagtuturo ng life-saving techniques gaya ng first aid. Ang ganitong mga aktibidad ay magtuturo sa mga kabataan kung paano magkaroon ng pakialam at inisyatibong gumawa ng mga kabuluhang bagay para sa mga kabarangay at kapwa kabataan. Seminar patungkol sa breastfeeding, isinagawa ng Ospital ng Malabon bilang pagdiriwang sa National Breastfeeding Month. Tinalakay sa seminar ang kahalagahan ng sapat na kaalaman sa breastfeeding at nutrisyong maaaring makuha ng mga sanggol mula sa gatas ng ina. Nasa 25 na nanay naman ang voluntaryong nag-donate ng kanilang gatas matapos makapasa sa screening process. Nagpasalamat si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval sa makabuluhang programa ng ospital at sa mga inang nag-donate ng kanilang mga gatas. Binigyang linaw rin na ang donasyong ito ay mapapakinabangan at libre basta't may ipapakitang reseta mula sa doktor. Kapitana Sheryl Sinolasco ng Barangay Potrero pinarangalan sa Gawad Pilipino Balangay Awards 2025. Siya ay napili at kinilala bilang isa sa 100 natatanging opisyal ng barangay mula sa buong Pilipinas. Ipinagmamalaki ng buong Barangay Potrero si Kapitana Nolasco dahil sa kanyang sipag, katapatan at dedikasyong maglingkod sa lahat ng mamamayan sa Potrero. Ang parangal na ito ay isang patunay na ang lungsod ng Malabon ay may mga magagaling na lider at tapat na leader at para sa ikakaayos ng ating komunidad. Taas ng Philippine adaptation ng Bad Genius The Series nagbigay saya sa fans sa pagbisita nitong August 25 sa Fisher Mall, Malabon. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Cassandra May Apol. Naghatid ng kilig sa kanilang fans ang main casts ng pelikula na sina Atasha Mulak, Jairus Aquino, Gab Lagman at Hyacinth Calyado para ipromote ang kanilang bagong series. Nagpakitang gilas din sa live performances ang special guests na sina Sean Lacuna, Ram Miller at Gabriel Angelo. Hindi rin nagpahuli ang mga aktor na sina Ash Jewel at Kigan De Jesus na nakisaya sa audience. Nagkaroon din ng exclusive meet and greet para sa mga nag-avail ng subscription sa Viva One app bago magsimula ang naturang event. Mapapanood ang Philippine adaptation ng Bad Genius the series sa Viva One app. Ako si Cassandra Acol ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar.
Ayan. Rod, alam mo ba kung ano ang latest news? Ayan. Rod, alam mo ba kung ano ang latest news dito sa ating pamantasan? Syempre, Divina, no, bilang journalist student, kailangan lagi tayong updated, Yes. konektado sa mga nangyayari dito sa ating pamantasan. Ito, Divina, sa September 4 kasi gaganapin na ang meeting de avance ng dalawang partido. Anong partido Solido yan? at Alas. Sa September 5 naman, gaganapin ng election. Same day, proclamation day din, ang September 5, Divina. At kaabang-abang naman, Rod, ang araw na yan, at wag na natin patagalin pa. Ipakilala na natin ang Partidong Solido. Ayan. So, syempre mga kakonek, makakasama natin ngayon ang pinuno o presidente ng Partidong Solido. Pakilala po kayo. Tunay na pagbabago, abot kamay sa solido. Magandang araw sa mga isko at iska ng City of Malabon University at sa CMUI Connect. Maraming salamat po sa paanyaya ninyo para sa isang prestigious interview sa Yes. Partidong Solido. Ako po si Kate Isiochi mula sa Kagawaran ng mga Guro. Opisyal na tumatakbo bilang presidente ng University Student Council. Dala ang kakayahan at karanasan kong maglingkod ng buong puso. Maraming salamat, Pres. Siyempre, Ayan. Divina, ipakilala mo naman yung mga nasa likod. Yes, ipakilala naman natin ngayon itong mga executives ng Partidong Solido mula sa Vice President to Auditor. Ayan. Pakilala po kayo isa-isa. Yan. Serbisyo sa puso, serbisyo sa gawa. Ako si Mary Jels P. Kalulang mula sa kolehiyo ng Puntaduria, tumatakbo bilang Executive Secretary. Serbisyong tapat kay Jerus Kadapat. Sa 2-3, hep hep hep, tingin nyo sa akin hindi kayo maliligaw. Sekretarya na may malasakit, puso at dangal. Kalulang, 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 sa dokumento ay hindi magkukulang. Magandang araw. Sa Partidong Solido, abot kamay ang pagbabago. I'm Marjo de Arzua from the College of Business Administration running for the position of Treasurer. Arzua, Arzua, Arzua. Arzua, 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 hindi magsasawa sa gawa at may malasakit sa kapwa. Muli tumatakbo bilang Treasurer mula sa Partidong Solido. I am Regina Andrea Luisa Lasita from College of the Accountancy, running for the position of auditor under Partidong Solido. Ayan, hindi man po kita dito sa camera natin, wala man sila dito ngayon, pero ang aming mga vice-presidente na may lubos na kakayahan at kagustuhan para maglingkod sa mga kapwa nila estudyante. Our Vice President for External Affairs is Maria Lorraine Morada from the College of Criminal Justice Education, and our Vice President for Internal Affairs, isa ring seasoned leader kagaya ko, mas kilala bilang Press Mart, si Mart Sumayang po, kuya ng CBA. At ngayon naman po para ipakilala ang mga chairmans namin, andito po ang aming COA chairman. Yan. Lideratong tapat, lideratong tapat, lideratong tapat sa inyong nagagapat. 1, 2, 3, ako po si John Michael Agapino, kumakandidato bilang chairman ng Kolehiyo ng Puntaduria sa ilalim ng Partidong Solido. Marahil marami na po or iilan na po sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil ako na rin po ay naging kasama na rin po sa campus media ng CMUI Connect bilang field reporter. At ngayon nga po ay kumakandidato ako sa University Student Council para sa academic year 2025 to 2026 bilang chairman ng aking college. Kasama din natin ang iba pang mga leaders ng iba't ibang departamento, kabilang na rito ang ating CBA chairman ni si John Michael Almanon, our CAS chairman Miss Jaimo Villa, our CTE chairman Miss Christine Garcia Christine, our CCJE chairman Mr. Justin Watt, and of course our CCS chairman Mr. Esmar August sa Partidong Solido or Seasoned and Operative Leaders for Initiative-Driven Objectives para sa academic year 2025 to 2026 ng University Student Council ng City of Malabon University. Ayan, maraming salamat sa Partidong Solido, So ngayon mga Connect, CMU community, ngayong kilala nyo na sila, pumunta na tayo sa Tanungan Divina. Q&A session, simulan mo na yan, Rod. Since nakilala na kayo ng mga viewers natin, mga ka-Connect, ngayon tatanungin ko kayo, ano nga ba ang plataforma ng Partidong Solido? Unahan mo na, Pres. Okay, so kagaya nung previous interview namin with the current
isiniwalat namin doon yung mga plano at plataforma na meron ng Partidong Solido. So ang Partidong Solido, to ensure that we're going to successfully execute all of our platforms, we focus on 4 core advocacies. So lahat ng plataforma na ipepresenta rin namin bukas para sa Meeting de Avance, lahat yon ay nakaangkla sa 4 na advokasya na gusto naming i-share sa mga kapwa namin estudyante. And the first advocacy that we have is the student-centered services and support. So dito, gusto naming ma-ensure that all students, hindi lamang yung mga estudyante na kasapi ng mga student organization, but everyone from the CMU community has easy access about the tulong, suporta at impormasyon na meron sa serbisyo ng universidad. And our second advocacy is the leadership empowerment and development. So dito naman, syempre bilang student leaders, we'd also want to ensure that the fellow CMUians are also able to, showcase their leadership skills. At dito gusto naming mas ma-highlight pa yung skills na to, hindi lamang ng mga current student leaders namin, pero gusto rin namin mas ma-encourage lahat and gusto namin ma-unleash talaga yung potential ng bawat CMU students natin dito, no? And the third is the peer collaboration and academic support. Of course, we're aiming for holistic development para sa ating mga kapwa estudyante. Hindi lamang leadership skills, hindi lamang soft skills nila. Of course, we'd want to offer academic support and of course and we're talking about unleashing potential kanina, no? So naniniwala kami na hindi lamang leadership skills ang meron sa mga estudyante dito sa CMU. Maraming matatalino at magagaling na hindi pa masyadong, alam niyo yun, nabibigyan ng pagkakataon. And we'd want these platforms to really, become their stepping stone into unleashing their potential academically and leaderships. And of course, isa sa mga, I think this is one of the unique advocacy and platform that we're going to have because, the previous set of officers, hindi rin nila to na masyadong na-focusan. So we'd like to introduce alumni engagement and networking because kagaya ng mga administrador natin dito sa CMU, no, na alumni din ng City of Malabon University, naniniwala kami na marami tayong mga nagsipagtapos na estudyante na may mai-offer pa, hindi lamang sa universidad, kundi sa mga kapwa rin nila estudyante. So we'd want to focus on that. Ayan, ngayon na alam na natin kung ano nga ba ang plataforma ng Partidong Solido, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga aasahan ng mga CMU students sa inyong termino kung kayo man ang manalo. Of course, kagaya nung nagre-reflect sa mga plataforma at advokasya na meron kami, ang ina-expect ng mga students sa amin kung mananalo ng diretsyo ang Partidong Solido, of course, bukod sa centralized service for our fellow students, we'd want to really engage everyone. Kasi naniniwala kami ng ang isang organisasyon, hindi yan magta-thrive kung solely yung set of officers lang na yun ang kikilos at maniniwala sa kakayahan ng isa't isa. So we'd like to really engage everyone, the CMU community, especially the students, to really cooperate with the, not just with the academic, not just with the University Student Council, but with the different organizations that we have here in City of Malabon University. Because aside from the academic organizations that offers, academic growth, we have the University Student Council, of course, has the ability to offer you different opportunities outside pa ng City of Malabon University. Kasi hindi lamang dito sa loob ng CMU na enhance to, no, yung pagiging estudyante natin, but also with the community engagement. And we'd want that to, really expand sa pamumuno namin dahil kagaya ng sinabi ko, marami tayong magagaling na estudyante. So hindi lamang suporta ang nais ibigay sa kanila ng Partidong Solido, kundi really the experience to really indulge themselves to this kind of fun. Ayan, maraming salamat, Pres. Presidente ng Partidong Solido na si Pres Kate Yochi. At syempre sa kanyang mga executives, maraming salamat sa pagpapaunlak na makapanayam kayo ngayong hapon ng Scholar Connect. At ayan, manatili tayong maging konektado mga kakonek dahil maya-maya lang ay makakapanayam naman natin ang Partidong Alas.
Podcast! Abangan! Ayan mga Connect, nagbabalik na naman tayo live dito sa Scholar Connect. Divina, kanina kasama nga natin yung Partidong Solido. Ngayon naman, kasama naman natin yung Partidong Alas sa pamumuno ng kanilang presidente na si J. Wendell Barlaan mula sa College of Teacher Education. Ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in English. Yes, sinabi ko nga Divina, no? Oh. So ngayon, Pres, pwede na po kayong magpakilala at kasunod ng inyong mga executives. Yes. CMU community na sa atin ang alas. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako si J. Wendell Delgado Barlaan mula sa College of Teacher Education, isang kakampi, isang kaagapay, at handa nang maging susunod na presidente ng University Student Council. Pwede po kayo magpakilala, mga executives ng Alas. Mula po sa Agham Pampolitika, ako po si Althea Alivoso, ang susunod na Vice President Internal ng University Student Council. Ako naman po si Aaron Diasis from CCJE Department, ang susunod na USC Vice President for External Affairs. Good afternoon everyone. I am John Cedric B. Balang from the College of Teacher Education, major in English, your next USC Secretary. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Denver Jude Abin from the College of Teacher Education, ang susunod po na Treasurer ng University Student Council. Good afternoon everyone. Mula sa College of Accountancy, ako si Frenchie Macusang, ang inyong susunod na USC Auditor. Good afternoon everyone. Ako po si Clark Jasinet Pomaseno, ang inyong susunod na College of Accountancy Chairman. At ayan, Divina, kagaya kanina, maraming salamat po sa inyong pag-unlock na ma-interview namin kayo dito live sa Scholar Connect. Yes. So ngayon, tumungo na tayo, Divina, sa tanungan. Q&A. Ayan, so gustong malaman ng CMU community ng mga kakonect natin sa Scholar Connect kung ano nga ba yung plataforma ng Partidong Alas. So, in our Facebook page, we posted here our platforms po. And we ensure that every platform po will meet the needs of every student here in our institution. One of our platforms po ay tinatawag namin Kwentong Campus. Boses ng scholar, boses ng katotohanan. Dito sa Kwentong Campus, it is a student-led forum po where every student will be given a seat at the table. Diba? Mabibigyan natin sila ng pagkakataon to voice out their concerns, their opinions, their suggestions sa anuman pong suliranin o issue na kinakaharap ng ating institusyon.
And here in our Facebook page po, we also posted our individual platforms as well. One of my individual platforms po is Opportunity Train, biyahe sa pag-unlad. Alam naman natin na napakaraming estudyante ang nag-struggle financially. That's why dito po sa Opportunity Train, ang University Student Council po ang mag-serve as bridge between the students and our external partners na kung saan makakakuha po ang mga estudyante ng scholarship opportunities, ng financial assistance, and other opportunities po. Kumbaga kami yung magiging tulay nila for them to get success within their vision. Pwede po kayo magbigay ng karagdagang sagot Ano dahil po sa yung inyong mga plataforma? Yung isa naman po sa mga plataforma po namin ay tawagin ay Isang Alas, Isang Lakas. Ito po ay community engagement and social responsibility na ang bawat isa po ay pwedeng makihalubilo para po sa isang pangmalakasang community service po. Meron pa po ba? Sabihin nyo na lahat. So we also have our platform po na tinatawag na US Education. So this is a 1-minute reel na ginagawa po like sa content creation na kung saan halimbawa makikita natin sa TikToks and Facebook Reels. So sa ganitong paraan, gagawa po ang USC together with the collaboration of all organizations po ng ating university na tungkol po sa mga educational materials na pwede po nilang panoorin sa tuwing gusto po nilang matuto kasi social media is very powerful and we need to make it a platform for learning. Meron pa ba? Ayun po, syempre, as a student leader, we maintain the transparency and accountability. That's why we come up with a platform of accountability in action. So, from planning to spending to reporting, every financial activities of the Student Council will be reported po ng totoo at patas po. Ayan, maraming salamat po, Partidong Alas. Ayan, tulad nga ng naitanong natin kanina, no, sa Partidong Solido, ano naman kaya yung mga aasahan ng mga CMU students sa kanilang termino kung sakaling sila man ang manalo? And sa katunayan, maraming dapat asahan ng City of Malabon University students once our state will be given the chance na pagsilbihan sila. Let us expect siguro a more progressive and inclusive CMU for each and every one of us. And gusto rin namin i-highlight yung true student representation. Alam nyo, madaling sabihin na magsiservisyo ka for your fellow students. But the real question is, sino ba talaga yung may tunay na intensyon, yung may tunay na hangarin na magserbisyo para sa kapwa na estudyante? And I believe that is exactly us. That is exactly us. Ayan, maraming salamat, Partidong Alas. Maraming salamat, Press J. Barlaan. So mga kakonek, manatiling nakatutok sa ating live ngayong hapon. Pero bago yan, napansin natin na kaabang-abang ang kanilang mga plataforma at kung ano nga ba yung mga dapat na asahan sa kanila ng mga estudyante. Siyempre naman, Divina. Siyempre ako bilang estudyante ng CMU, nakakatuwang marinig yung plataforma at dapat nating asahan sa dalawang partido. At sana kahit sino man ang manalo sa dalawa, magampanan nila ng tama. Ayan. At dagdag ko lang kahit hectic yung schedule nila, grabe, present sila ngayon dito. Sa Scholar Connect, nasingit nila tayo. Ibig sabihin, gusto talaga nilang makilala sila ng buong CMU community. Ayan, at ayan lamang mga kakonek, magbabalik kami maya-maya lamang. Manatili tayong maging konektado mga Connect.
Ayan, Rod, kanina nga nabigyan tayo ng chance na makilala itong dalawang partido, ang Partidong Solido at Alas. At maging ang mga CMU students na nanonood ngayon, nabigyan sila ng opportunity na mas kilalanin pa itong partido na ito. Grabe, Divina, kanina nga habang binabanggit nila yung mga plataforma nila, na-excite na ako, na kahit sino man manalo sa kanila, sana lang magawa nila yung mga pangako nila para sa ating mga estudyante dito sa CMU. Tama ka dyan, Rod. Pero ano nga ba yung mga dapat natin tandaan sa paparating na USC Election 2025 to 2026? Siyempre, Divina, kagaya ng pagboto natin sa malalaking botohan, kagaya ng pambarangayan, siyempre bago tayo pumunta sa mga presinto o lugar ng botohan, kailangan alam na talaga natin kung sino yung mga iboboto natin. Kaya, payo lamang na sana ang lahat ay bumoto ng tama. At hindi lamang yan, bumoto tayo ng matalino at bumoto ng matalino. Ayan, at sa ngalan po ng aming team dito sa Newscast, nagpapasalamat kami kay Executive Producer Bien Seville, kay Associate Producer Sandara Venezuela, kay Associate Producer Ruby May Coloso, sa News Desk Editor na si Kyla Espino, kay Master Editor ang aming na si John Dave Vianya, at syempre ang Head PA na si Nico James Sauro, at sino pa ba? Si Consultant na walang iba, ang sobrang pogi at pogi! Sobrang pogi! Pwede itong part 2 ng ang tawag doon? Blue Alin? Wag na nga, never mind. Ang napaka-pogi at singket at napaka-talino na si Executive Producer at Consultant Carla Luis Candelaria. Sino pa ba? Di ko nasa likod. At syempre, isa pa, yung consultant, si Kuya James Carl Cacnyo. At huwag nating kalimutan ang napakaganda, napaka-sexy nating program chair ng Bachelor of Arts in Journalism. Walang iba kundi si Ma'am Janine Sitan. Siyempre guys, itong Scholar Connect, itong buong production, hindi mangyayari to kung hindi dahil sa mga nasa likod ng camera. Kami ay pawang mukha lamang, pero sila ang nagpapagana ng lahat ng ito. Kaya maraming salamat sa ating production team. At siyempre, Divina, ayan lamang ang mga balita natin para sa linggong ito. Muli ako ang inyong lingkod tagapagbalita sa araw na ito. Ako si Roderick Ballesteros. At ako naman si Divina Flores. Muli ito ang himpilang tiyak na kokonekta sa inyo. Manatiling nakakonektado sa programang totoo. Scholar Connect. Balitang Scholar para sa mga scholar.